Binabati ko po kayo ng isang magandang araw na naman mga kababayan. Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa Sheol at Hades. Napakarami na po akong napanood, sinuri ng mga mangangaral tungkol sa pagkakaiba nito. Ang napansin lang po natin sa paliwanag ni Brother Eli Soriano ay synonyms daw ang Sheol at Hades. Iisa lang daw ang ibig sabihin yan. Mapapanood po natin sa video na ipipresent ko po sa inyo mamaya. Ngayon, bibigyan po natin ng reaksyon ng video na ito sapagkat ang sa atin po ay hindi po pareho ang kalagayan ng Sheol at kalagayan ng Hades. Ang ating panonoorin ngayon mga kaibigan ay ang video ni Brother Eli Soriano tungkol sa kanyang paliwanag about Sheol and Hades. Eto kaibigan, kahit napakatalino, napakagaling na mangangaral ang Brother Eli Soriano, subalit hindi po ibinigay sa kanya kung saan nga itong Hades na ito, kung saan nga matatagpuan ang Sheol na yan. Ang Sheol at Hades mga kababayan ay natatagpuan sa mga tao. Wala pong lokasyon sa ibang parte ng universe kung saan matatagpuan ang Sheol at Hades, kundi natatagpuan po yan sa mga katawan ng tao. Ipapaliwanag ko po mamaya kung tungkol sa aking pagkaunawa, yung ibinigay sa akin ng Diyos na kahulugan ng bagay na yan. Ating panonoorin po ang video at bibigyan ko po ng kasagutan, reaksyon sa bawat mapapansin natin na maling mga turo at saka mga tamang mga turo mga kaibigan. Atin pong panoorin. Ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Yun po bang Hades na tinutukoy dito? Kasi medyo, ito yung lagi rin nilang binabasa sa akin na yung kamatayan daw, saka yung Hades, hinagis pa rin sa dagat-dagatang apoy. So, nililinaw ko lang po yung mga questions sa utak ko, Bratelli. Kapatid, salamat sa'yo. Sa iyong inquisitiveness, nagkakaroon ako ng pagkakataong maipakita sa iyo yung pagkakamali ng saksi ni Jehovah. Mga kababayan, matagal-tagal na rin po ako nagsuri tungkol sa mga aral at turo ng saksi ni Jehovah. Katotohanan po, napakaraming maling mga itinuturo sila. So, ang aking naging desisyon, ang saksi ni Jehovah ay mali rin na religion. Napakarami pong mali. Kaya kung tayo po ay magsusuri lang, malalaman po natin ang saksi ni Jehovah na yan ay maling religion. Ngayon, susuriin naman po natin ang Brother Eli Soriano na nagtatag ng MCGI na ang sinasabi niya ay tatag daw ni Kristo ang kanilang kinaaaniban sapagkat nagmember lang daw sila. Napakalaking pambobola po yan mga kaibigan. Kapag kayo gagamitin lamang po ninyo ang inyong pag-iisip, tamang pag-a-analyze, hindi po makakaanib ang isang grupo sa isang mas malaking grupo kung walang ugnayan o walang proseso na gagawin. Yan lang po ang punto ko dyan kung bakit naging members daw sila ng tunay na iglesia. Mali po yung paniwala po na yan. Atin pong itutuloy ang video upang ating himay-himayin at i-analyze. Ang sabi sa Apokalipsis 20:14, ganito:
At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. Sa makatwid ay ang dagat-dagatang apoy. Mga kababayan, kaya ko nga po sinasabi na ang lahat ng MCGI members ay tutungo sa ikalawang kamatayan sa dagat-dagatang apoy. Sapagkat ang kamatayan at ang Hades ay nakasulat po dyan sa Apokalipsis na dadalhin sa dagat-dagatang apoy. Ibubulid na. Ano po ito mga kababayan? Bakit ang MCGI ay kasama sa ibubulid sa dagat-dagatang apoy? Tandaan po ninyo, mga kababayan, ito po ay katotohanan na ang tamang bautismo ang magpapalaya sa inyo diyan, sapagkat ang MCGI ay nabautismohan ng bautismong lubog sa tubig. Yan po ay kayong lahat na members ng MCGI ay nasa Hades na. Buhay pa kayo, nasa Hades na. Nauunawaan po ba ninyo yan? Buhay pa kayo, nasa Hades na kayo, sapagkat ang espiritu ninyo ay pinatay na ng lubog sa tubig na bautismo. Ituloy po natin ang video. Ayan, tinan mo mga kapatid sila kung magpakahulugan yung Hades daw, yung libingan, the literal grave. Yun ang kahulugan nila sa Hades. Paano ibubulid yung literal grave sa dagat-dagatang apoy? Wala namang kasalanan yung libingan parusa yun dagat-dagatang apoy yun kalawang kamatayan ng tawag doon. Bakit yung literal grave na Hades ibubulid sa dagat-dagatang apoy? Nonsense yun. Somebody, so the high Hades there must be having another meaning than the literal grave. Tama, yung Hades sa Griego, ang tawag doon ay libingan. Yung sa Hebreo naman, yun ang Sheol na tinatawag. Yung Sheol at saka Hades, magkasinonimo. Tama po ang analysis ni Brother Eli Soriano sa mga turo ng saksi ni Jehovah, mga saksi, mga kaibigan. Mali po talaga yung mga saksi sa kanilang pakahulugan o unawa tungkol sa Sheol at Hades. Subalit mga kababayan, dito naman po nagkamali ang Brother Eli Soriano nang sabihin niyang magkasinonimo ang Sheol at Hades. Kung magsasaliksik po tayo, ang Sheol ay nasa taas, ang Hades ay nasa baba. Nandyan po sa mga sulat ni Apostol Lucas. Mga kababayan, hindi po magkasinonimo ang Sheol at Hades. Hindi po iisa. Ngayon, napakarami na pong natuto sa pamamagitan ng mga salita ni Brother Eli na synonymous ang Sheol at Hades. Napakarami na po niyang nailigaw. May narinig po ako na debate ng MCGI laban sa SDA na ang tindig ng MCGI ay pareho lang daw yung Sheol at Hades. Ang SDA, ang sabi niya ay hindi pareho. Alin po ang tama sa dalawa mga kaibigan? Tama yung SDA, hindi pareho ang Sheol at Hades. Pero kung pagbabatayan natin ang kwento sa Biblia tungkol kay Lazaro at ang mayamang lalaki
nasa bandang ibaba yung Hades, nasa bandang itaas kay Abraham yung Sheol. Synonymous po ba yon? Ay hindi po, sapagkat si Abraham po ang pinagbilinan ng Diyos ng tamang bautismo. Nasa kandungan niya yung mahirap na lalaking si Lazaro. Ang mayaman naman po ay nasa Hades. Maling bautismo po nandoon. Mga kababayan, sa katagalan, malamang na ngayon ay hindi pa ninyo nauunawaan ang aking sinasabi. Kung magtiyaga lang po kayo na magsaliksik, saliksikin po ninyo ang aking mga sinasalita, mga kababayan. Ang Sheol ay nasa itaas. Ang Hades ay nasa ibaba. Mga patay. Yun po bang si Lazaro ay patay? Nakasulat lang po sa kwento, siya ay namatay. Subalit, hindi po siya patay. Ibig sabihin, ang espiritu ni Lazaro ay na kay Abraham. Tamang bautismo ang nire-represent ni Abraham. Ang mga nasa Hades ay ang mga nailubog sa tubig na bautismo. Tandaan po ninyo yan. Yan ang katotohanan, mga kababayan. Ituloy po natin ang video. Pero ang tanong, iisang Hades lang kasi ang alam ng Jehovah's Witnesses eh. Yung literal na Hades. Paano naman yung literal na Hades ibubulit sa dagat-dagatang apoy? Ano naman na naging kasalanan nun? Sa puntong ito, mga kaibigan, ay tama po si Brother Eli Soriano na ang Hades ay mayroong literal na kahulugan na siya na nga yung libingan ng mga katawan. Pag namatay na ang isang tao ay ililibing na, literal o material na libingan. Yan po, katawan po ng tao na matay, ililibing sa libingan ng mga katawan. Hades din po yun. Ang spiritual na Hades ay yung patay na espiritu nakabaon o nakalagay o pinatira ng Diyos Ama sa puso ng tao. Ang puso ng tao, mga kababayan, ay libingan espiritual ng mga pinatay na espiritu. Yan po ang Hades spiritual. Ang bagay na ito, mga kababayan, ay hindi ipinaunawa sa lahat ng mga ngaral sa daigdig na ito. Kahit sa Katoliko, kahit sa mga lahat na nanggaling sa Amerika na religions, wala pong pinagbigyan ng hiwaga na yan, kundi dito lamang po yan sa Church of God Born Again Christians. Ang Hades literal ay nandyan po sa lupa. Yan yung tinatawag na Campo Santo. Ang Hades spiritual ay puso ng tao yan, kaibigan. Yung Sheol, kung nasaan si Abraham at ang si Lazaro, ay mga buhay ang kanilang espiritu. Nasa Sheol sila. Sino po ang mga taong ito, mga kaibigan? Yan po yung mga taong makakatanggap ng tamang bautismo. Suriin po ninyo ang Biblia, buong Biblia. Suriin po ninyo yan. Mayroon po talagang tamang bautismo. Yan ang mga salitang hindi matututulan ng kahit sinong kaalit, kahit sinong kalaban. Hindi po yan matututulan na salita. Ang tamang bautismo ay nandyan sa Biblia. Ngayon, sino man sa inyo na mga taga-MCGI, matututulan ba ninyo ang mga sinasalita ko na tamang bautismo ay tungo sa kaligtasan? Sinasabi ko sa inyo, mga taga-MCGI, na ang bautismo ninyong lubog sa tubig ay tungo sa ikalawang kamatayan.
Mga kababayan at mga kaibigan na nasa MCGI, huwag na po ninyong ipagyabang na kayo ay nasa tamang religion. Huwag nyo na pong ipagmalaki na nasa tama kayo at kayo ay maliligtas. Sapagkat inihayag na po ng Panginoong Diyos ang tama na hindi inihayag kay Brother Eli Soriano. Tamang bautismo, hindi ipinaunawa sa kanya sapagkat ginamit siya upang lumaganap sa buong daigdig sa pamamagitan ng internet ang pagbabautismo sa lubog sa tubig. Kung alam po ninyo ang kwento ng Apostol Felipe at ang bating bakla, tandaan po ninyo yan. Ang dami pong nakakapagpatunay na ang Brother Eli Soriano ay isang bating. Ang dami po, galing po sa MCGI members ang mga nagsasabi niyan. Ngayon, natupad po sa kanya ang Felipe, Apostol Felipe, at ang bating. Dala-dala po nung bating ang bautismo ni Felipe na lubog sa tubig. Kaya po, hindi ipinaunawa sa kanya ng Panginoong Diyos Ama upang sa ganon matupad sa ating kapanahunan na mayroong bating na magdadala ng masamang bautismo at siya ang magkakalat ng papunta sa Hades. Ang nakasulat po sa Biblia sa Kapitulo 8 ng Aklat ng mga Gawa ay Gaza. Dalawa pong lugar yan ang ginamit, Jerusalem at Gaza. Jerusalem upang sumamba, papunta sa Gaza upang mabulid sa Hades. Yan po ang katotohanan, mga kaibigan. Magsuri po kayo, huwag po kayong basta maniwala sa aking sinasabi. Ikumpa-kumpara po ninyo lahat ang mga nagsasalita tungkol sa Sheol at Hades. Tiyak ako, mauunawaan po ninyo dahil sa video na ito, tatlo kami na magkakaiba ng puntos, point of view. Tatlo kami. Ngayon ko lang po sinabi sa video na ito na ang Hades ay puso, ang Sheol ay puso pa rin. Yan po ang walang natuklasan na lokasyon kung saan makikita. Dito lamang po inihayag ng Diyos sa pamamagitan ng Church of God Born Again Christians. Taglay po ng Church of God Born Again Christians ang tamang bautismo tungo sa buhay na walang hanggan. Ang dagat-dagatang apoy, buliran ni Satanas. Pansinin po ninyo, mga kaibigan, ang sinabi niya. Ang dagat-dagatang apoy ay buliran ni Satanas. Kapag masyado kang bilib kay Brother Eli Soriano at hindi mo nasusuriin ang kanyang mga sinasabi, maililigaw ka na lang po. Kaya nga, kahit na napakagaling, napakatalino, dahil ginawa siya ng Diyos Ama na matalinong tao, kapag hindi na po natin susuriin ang kanyang mga sinasabi, maloloko na lang niya tayo. Hindi po buliran ni Satanas ang impyerno o kaya dagat-dagatang apoy. Sapagkat pati Sheol, kamatayan, Satanas nandun kasama po. Hindi lamang po buliran ni Satanas. Nakasulat po, binasa niya kanina. At ang kamatayan, ang Hades ay libingan ng mayaman, mga mayayaman. Libingan ng mga patay, pinatay
ng maling bautismo na lubog sa tubig. Ang Seol ay libingan ng mga buhay na ayon sa ibinilin kay Abraham. Ang ibinilin kay Abraham, mga babayan, ay tamang bautismo rin. Ngayon, kung hindi na po kayo magsusuri at maipahamak ninyo ang inyong espiritu na nasa loob, nakatira sa inyo, wala na kayong paraan para mabawi pa. Pag inabot kayo ng kamatayan sa katawan na yan, pag inabot kayo na namatay kayo, na hindi kayo na bautismuhan ng tama, ay wala nang paraan pa para mabawi ninyo yan, mga kababayan. Sinabi ni Brother Eli, siya lang ang nagsalita ng mga kadagang ganito. Kapag nakasumpong ka ng mabuti, huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Huwag ka nang magpa-delay-delay pa. Kapag nakasumpong ka ng mabuti, gawin mo agad. Ito na po ngayon yung mabuti na masusumpungan ninyo, mga kababayan. Tamang bautismo tungo sa buhay na walang hanggan. Yan po ang mabuti. Yan po ang nag-iisang mabuti na nakalagay po sa Biblia. Galing po kasi iyan, tamang bautismo, sa Ama. Kaya sinabi ng Panginoong Jesucristo, bakit mo ako tinatanong tungkol sa mabuti? Iisa lamang ang mabuti, ang Diyos. Naunawaan ba ng maraming mga ngaral yan? Naunawaan ba ni Brother Eli Soriano iyan? Sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan, hindi. Kasi ang makakaunawa lang po ng mga bagay na yan ay pagpapahayagan mismo. Ang pagpapahayagan, yung pagbibigyan, siya lang po ang makakaunawa niyan. Ngayon, nakakita na po kayo ng katotohanan. Ituloy po natin na video. Tingnan mo ha, basahin natin ang Apokalipsis sa 20 Gs. At ang dyablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asupre, na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta, at sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailan-kailanman. Mga kababayan, basahin po natin muli ang binasa ni Sis Luz sa Apokalipsis 20 Gs. Ganito po ang nakasulat. At ang dyablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asupre, na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta, at sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailan-kailanman. Mga kababayan, yan na nga po ang sinasabi ko, mga kaibigan, na si Brother Eli Soriano ay napapabilang sa mga bulaan propeta. Siya po ay makakasama sapagkat siya po ay namatay na sa buhay na ito, na literal na may katawang lupa. Namatay na po siya. Siya po ay napabilang na sa mga bulaang propeta, sapagkat bulaang mga ngaral po siya, mga kaibigan. Ayun na po siya, parurusahan siya araw at gabi. Kung kayo po ay tututol sa sinasabi ko, tumindig po kayo, ipaglaban ninyo si Brother Eli Soriano. Haharapin ko po kayo. Kaya, magsuri pa po kayo. Kapag nakasumpong kayong na mabuti, gawin mo agad. Mayroon pang isang salita na pinasikat
ni Brother Eli Soriano. Kung walang kokontra sa mali, lahat ay maniniwala sa mali. Yan po. Pinasikat din ng programang Ang Dating Daan ang mga salita na yan. Kaya naman, napakaraming umaanib sa kanya dahil taglay niya ang mga napakatatalinong salita. Ito pong binasa sa Apokalipsis, tandaan po ninyo, 20 versikulo 10. Kung tututol po kayo na mapapabilang si Brother Eli Soriano sa versikulo na iyan, ay hinahamon ko po kayo. Pagdebatihan natin yan. Maliwanag po. Ituloy po natin ang video. Ang palang Diablo, parurusahan ng walang hanggang parusa. Kasama ng mga bulaang propeta at saka yung mga kampo ng demonyo. Sabi, ibinulid sila sa dagat-dagatang apoy at asupre at sila'y pahihirapan. Kunya ni literal grave. Sino ba naman na nahihirapan doon sa literal grave? Meron ba nahihirapan doon? Wala nga eh. Kahit yung pinakamasamang tao, pag nalibing na, wala nang hirap doon eh. Di ba? It speaks of another Hades. The Bible speaks of another Hades other than the literal grave or the literal sepulcher. May Hades na iba. Anong Hades yon? Yung Hades na yon, ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Alam mo yung Hades na yon? Basahin nga natin ang Mateo 16:18, Sis Luz. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Ang iglesyang sa Diyos may kalaban. Kaya lang yung kalaban ng iglesyang sa Diyos hindi mananaig sa kanya. Alin yun? Yun ang Hades. Sa puntong ito, tama si Brother Eli Soriano. Ang Hades ay kalaban ng tamang iglesia. Tama po. Sa nabasang talata na Mateo 16:18 ay lumalabas po na dalawang uri ang iglesia. Ang iglesia na itatayo ng Diyos ay makakalaban niya ang Hades. Bakit po naging ganon? Kasi po, yung tamang iglesia, siya ang may taglay ng tamang bautismo. At ang Hades po, siya naman ang may taglay ng maling bautismo na lubog sa tubig. Magsuri pa po kayo mga kaibigan. Katotohanan po ang aking sinasabi. Sa Biblia, ang spiritual meaning ng Hades ay yun ang kalaban ng iglesia. Iglesia rin yun. Ano ba kalaban ng iglesyang sa Diyos? Di iglesia rin, tinayo naman ng demonyo. Tumpak ang pagkaunawa ni Brother Eli Soriano tungkol po sa Hades. Ang mga katagang lumabas sa kanyang bibig, malamang po galing sa Diyos. Bakit ganon? Mga kaibigan, sa Mateo 16:18 lumabas ang dalawang uri ng itatayong iglesia. Yung Hades ay pinaghaharian ni Satanas, pinaghaharian ng demonyo, at ang Hades na ito ay itatayo ng Diablo. Naintindihan po natin mga kaibigan, naintindihan ni Brother Eli Soriano na ang Hades ay iglesia rin yan.
Kaso nga lang po mga kaibigan, na ipaunawa na sa kanya yan. Ang kaso nga lang ay hindi ipinaunawa sa kanya kung ano ang pagkakakilanlan sa mga itinayo ng dyablo at sa itinayo ng Diyos. Mga kaibigan, ang magtatayo ng Hades na iglesia rin ay ang mga bumabautismo ng lubog sa tubig na bautismo, mga kaibigan. Malamang, kung gusto po ninyong magsuri, malamang magkakaharap tayo, magkakausap tayo. Subalit, kung kokontrahin nyo na lang ang aking mga sinasabi, malamang hindi nyo na matutuklasan pa ang tama. Totohanan po na napakaraming naunawahan si Brother Eli Soriano na nakasulat sa Biblia. Napakarami niyang naituro na tama. Napakagaling ang kanyang pagkaunawa na ibinigay ng Diyos sa kanya, mga kaibigan. Kaso nga lang po, may mga inilihim pa rin sa kanya. Ang kanyang naitayo na samahan ay isa ring Hades. Yan po ang laman ng video na ito, mga kaibigan, na ang naitayo niyang MCG ay isa ring Hades. Sinabi po niya mismo, ang Hades daw ay itinayo ng demonyo. Bakit nga ba dala-dala niya ang aral ng demonyo na bautismong lubog sa tubig? Inaanyayahan ko po kayo, mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga ngaral na, yung mga nagpapastor na. Sana po ay madaanan ninyo ang mga salitang ito at humarap kayo. Makipagtuligsahan kayo o kaya ay makipagtalakayan kayo. Nang sa ganon ay makita natin kung sino ang totoo. Yun ang larawan ng Hades sa Biblia, kapatid. Ang iglesyang sa Diyos ay may kalaban. At ang mga pintuan ng Hades, hindi na libingan yun, nung libingang literal. Walang kinalaman yung libingang literal, hindi lumalaban sa iglesia yon. Pati nga mga Kristiyano, nilalagay din sa libingan eh. Di ba? Inilibing nga si Kristo eh. O inilibing din ng si David, inilibing din yung mga unang Kristiyano, di ba? Kaya hindi literal na Hades yan, na libingan. Pero ang iglesyang itinayo, mayroong libingan o may Hades na kalaban. Ano ba yung libingan na yan na kalaban ng iglesyang itinayo ni Kristo? Basahin natin ang 21 ng Kawikaan. Ang tao na gumagala sa labas ng daan ng kaunawaan, magpapahinga sa kapisanan ng patay. Yan po, mga kababayan, ang nagpapatunay na kapag ang daan mo ay nasa labas ng kaunawaan, magpapahinga ka sa kapisanan ng mga patay. Basahin po natin muli. Ito ay mababasa sa Proverbs 21:16. Ang tao na gumagala sa labas ng daan ng kaunawaan, magpapahinga sa kapisanan ng patay. Ayan po, mga kaibigan. Kapag ang tao ay nasa labas
ng tamang bautismo, ang mangyayari po yan ay mababautismohan yan ng maling bautismo. Yan ang meaning ng talata Proverbs 21:16. Mamamatay po yung espiritu, magpapahinga sa kapisanan ng patay. Ang MCGI, mga kaibigan, na binautismohan ng lubog sa tubig, yan ay lumabas sa daan ng kaunawaan. Kaya ngayon, buhay pa sila, buhay pa kayo na nandyan, nagpapahinga na ang inyong espiritu sa loob ng inyong mga puso na patay. Yan po ang katotohanan sa pinabasa ni Brother Eli Soriano na talata. Kayo po na nandyan ay nagpapahinga na kayo sa kapisanan ng mga patay. Hades. Hades po yan. Tandaan po ninyo yan, mga kaibigan. Basahin po natin muli ang Proverbs 21:16. Ganito po ang nakasulat. Ang tao na gumagala sa labas ng daan ng kaunawaan. Sinabi po dito, mga kaibigan, ang tao na gumagala. Therefore, buhay po ito na tao. Buhay pa. Gumagala sa labas ng kaunawaan. Etong kaunawaan na ito, mga kababayan, ay kaunawaan tungkol sa tama at maling bautismo. Tuloy natin. Nagpapahinga o magpapahinga sa kapisanan ng patay. Dito po natin mapapatunayan na ang tao, kapag binautismohan ka na ng lubog sa tubig na bautismo, kung bakit sinasabi ng talata na magpapahinga sa kapisanan ng patay. Marami po kasi yan sila na binautismohan ng lubog sa tubig. Maraming po yan. Maraming iba't ibang religions pa iyan. Hindi lang MCGI, mga kababayan. Nagpapahinga na kayo sa kapisanan ng patay. Ano po tong kapisanan ng patay? Yan po ang pinapaliwanag ni Brother Eli Soriano na Hades. Yan ang spiritual na grave. Hades. Spiritual na libingan. Yan po. Kaya pag-aralan po natin mabuti. Inihikayat ko po kayong lahat. Pag-aralan po natin ito. Sapagkat pinapatunayan ng Kawikaan 21:16 na kayong nabautismohan ng lubog sa tubig. Labas ng kaunawaan po yan. Lahat po kayo ay magpapahinga na. Nakalagay doon, magpapahinga sa kapisanan ng patay. Ngayon at nabautismohan na kayo, kayo ngayon ay nagpapahinga na sa kapisanan ng mga patay. Nasa Hades na kayo, mga kaibigan. Ngayon, pagdating ng paghuhukom, nakasulat sa Apokalipsis na kamatayan at Hades ay ibinilid sa impyerno. O, sa maniwala na kayo o sa hindi, ang sinasabi ko po ay katotohanan. Tandaan mo, kapatid, may kapisanan ng patay o iglesia ng mga patay. Yan na po. Nabasa na po. Ang kapisanan ng mga patay. Iglesia ng mga patay. Ang MCGI po
ay isa sa mga iglesia ng mga patay. Bakit po ganon? Kasi po, ang bautismo na lubog sa tubig ay pumapatay ng espiritong pinatira ng Diyos sa puso ng bawat tao. Kapag ang tao, maliit man o malaki, kahit matanda na yan, kapag binautismuhan mo siya ng lubog sa tubig na bautismo, ang espiritu nasa loob ng puso ay pinapatay. Maliwanag po? Basahin, suriin ang Biblia, mauunawaan ninyo ang mga sinasabi ko ay katotohanan na ang bautismo lubog sa tubig ay pumapatay ng espiritu nasa loob ng puso. Narinig po natin, kaya napakaganda po ang unawa ng ating Brother Eli Soriano para nang sa ganon sa panahon na ito ay susuriin natin lahat ang mga itinuro niya. Hindi po natin kinokontra, hindi ko po kinokontra ang lahat ng itinuro niya, hindi po. Ang bukod tanging pinakamalaking kinokontra ko ay ang bautismo na ginagawa sa loob ng MCGI, sapagkat ang bautismo na lubog sa tubig ay ang kasalanang hindi pinapatawad. Ang bautismo, ang pagbabautismo, na anyo yan ng paglilinis ng mga kasalanan. Subalit kung ang naibautismo sa tao ay mali, yan na po ang kasalanang hindi pinapatawad hanggang kamatayan na po yan. Ngayon, kapag ka namatay na ang isang tao na tumanggap ng bautismo na lubog sa tubig, wala na siyang paraan pa para mabawi yon. Ang maganda po, kung masumpungan mo ang bautismo na sinasabi ko ngayon na tamang bautismo, at kung iyan ay natanggap mo, ang espiritu na pinatay ng lubog sa tubig na bautismo ay bubuhayin muli. Kung nauunawaan mo po ito, o kung sumagi man sa isip mo ang mga bagay-bagay na to, ay magsuri ka pa. Maliwanag po ang sinasabi sa Biblia. Maliwanag din po ang pagkaunawa ni Brother Eli Soriano tungkol sa Hades. Ang Hades po ay relihiyon yan na pinaghaharian ng demonyo. Pinamumunuan yan ng demonyo. Sino nga itong demonyo na ito? Sila po yung may taglay ng bautismo na lubog sa tubig. Lahat po yan, mga kababayan. Lahat. Inuuna ko lamang po ang MCGI sapagkat dyan ako nanggaling sa MCGI na iyan. Na kung halimbawa mayroon man tumindig sa inyo at makipagtuligsahan sa akin, makipagtalakayan sa akin na taga-MCGI, ang paglalabanan lang po namin dyan na bagay ay tungkol sa tamang bautismo at ang maling bautismo. Yan lang po ang pag-uusapan namin. Patutunayan nila na tama yung lubog sa tubig at pamamalian ko naman. Tuloy po natin ang video. Pisanan sa Grieg, sa Hebreo, ang kahulugan niyan ay iglesia. Yung kauhal ay iglesia yun eh. Yung tinatawag na kauhal, assemblage o kapisanan, meron palang tinatawag sa Biblia, kapisanan ng mga patay o iglesia ng mga patay. Katotohanan po ang sinabi ni Brother Eli Soriano na mayroong iglesia ng mga patay sapagkat nasusulat sa Biblia, kapisanan ng mga patay. Ito po ang masasabi ko ngayon. Lahat po ng iglesia na nagbabautismo ng mali, sila po ang mga iglesia ng mga patay. Kasama na po dyan ang MCGI.
Napakarami po sa daigdig na ito ang tinatawag na iglesia ng mga patay. Kasama po dyan ang MCGI, mga kaibigan. Iglesia rin yan ng mga patay. Kahit anong mabubuti pa ninyong mga gawa ang inyong gawin, na ipahamak na kayo ni Brother Eli Soriano sa pamamagitan ng pagbabautismo sa inyo ng bautismo na lubog sa tubig. Kaya kayo po ay napapabilang na kayo, kasama na kayo sa mga iglesia ng mga patay. Narinig po natin, katotohanan po yan, mayroon pong iglesia ng mga patay at sa mayroon ding iglesia ng mga buhay. Ang iglesia ng mga buhay ay ang iglesia na nagbabautismo ng tamang bautismo. Yan ang bukod tanging daan na ipinakilala ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya po niya sinabi sa aklat ni Juan na I am the way, the truth, and the life. Yan po ang daan, tamang bautismo, kaibigan. Basahin natin sa aklat ni Juan kung saan nakasulat ang mga katagang sinabi ko, kaibigan. Ito po ay mababasa sa John 14:6. Ganito po ang nakasulat. Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Yan po, mga kaibigan. Ano po ang binabanggit dito ng Panginoon Hesukristo na sa pamamagitan ko? Yan po ay napakahalagang makuha natin ang mensahe ng Biblia tungkol sa mga salitang sa pamamagitan ko. Ako po ay nagsaliksik ng mahabang panahon hanggang sa panahon ng aking katandaan. Nagsasaliksik ako ng katotohanan tungkol sa mga bagay na yan. Hanggang sa umabot, kaibigan, na naunawaan ko, ipinaunawa na sa akin ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa ko ng Biblia na ang daan na iyan ay bautismo, na ang sa pamamagitan ng daan na iyan, kaya niya sinabi sa pamamagitan ko, sabi ng ating Panginoong Hesukristo, walang makakaparoon sa Ama, sapagkat sa pamamagitan lamang ng tamang bautismo makakaparoon ang tao sa kaharian ng Diyos. Ngayon, mga kaibigan, sa pamamagitan ng bautismo ni Felipe doon sa bating, hindi makakaparoon sa langit sa kaharian ng Ama ang mga tao. Take note, mga kaibigan, sinasabi ko ito ang katotohanan. Sa pamamagitan ng bautismo ni Apostol Felipe sa bating, hindi makakaparoon ang tao sa Ama. Subalit sa pamamagitan ng bautismo na itinuro ng ating Panginoong Hesukristo, ay makakaparoon sa Ama ang sino man. Yan po ang sinabi sa Biblia, mga kaibigan. Katotohanan po ay sinasabi ko sa inyo. Kaya kayo magmadali na po na hanapin ang katotohanan sa pamamagitan ng tamang bautismo. Kaya yung mga patay, asan ba yung patay? Hindi ba nasa libingan yung patay? Di ba? Yun ang sinabi ni Kristo. Kung saan nandun ang mga patay, nandun din yung mga uwak. Ang mga uwak, mga masasamang ibon, halimbawa ng masamang mangangaral.
ang pinagpepiestahan ng masamang mangangaral, kumakain sila sa mga patay, yung mga taong walang malay sa Diyos. Mga taong walang malay sa Diyos. Tandaan po natin mga kaibigan, tayong lahat na umaanib sa mga religions na itinatag ng mga leaders ng religions, tayo ang sinasabi dyan na mga walang malay. Bakit wala tayong malay? Sila yung nagtuturo sa atin. Kaya tayo ay nabibiktima. Sinasabi ko po sa inyo, ako ay nabiktima ng ang dating daan. Ako ay nabiktima ng MCGI. Bakit? Napakagaling po kasi na mangangaral si Brother Eli Soriano. Sa buong panahon ng aking kabataan, siya lang po ang aking nakita na pinakamagaling, pinakamahusay, pinakamaliwanag kung magpaliwanag. Pinakamaraming na memorize na talata ng Biblia. Siya na po yung taong pinakamaraming na memorize na talata sa buong Biblia. Wala na po akong nakitang iba na tao sa daigdig na ito na mas marami pa ang na-memorize kaysa kay Brother Eli Soriano. Siya na po. Kaya ko nga po sinasabi sa inyo na siya ang katuparan ng nakalagay sa Biblia na binautismohan na bating. Siya na po. Kaya ngayon mga kaibigan, at na suri natin mabuti ng bautismong lubog sa tubig ay mali, ngayon naman ay aking dinadala sa tao. Yan po ang tunay na ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo, tamang bautismo. Pagpatuloy po natin panoorin ang video, kaibigan. 5:6 ng unang Timoteo. Basa. Datapwat ang nagpapakabuyo sa mga kalayawan, bagamat buhay ay patay. Ayan, yan ang kapisanan ng mga patay. Yang iglesyang nakabuyo sa kalayawan. Yan ang larawan ng libingan na Hades na espiritual. Iglesyang masama. Iglesia ng mga kalayawan, iglesia ng mga maling aral, iglesia na hindi totoo. Yan ay larawan ng Hades. Yan ay larawan ng Hades. Narinig po natin, katotohanan po yan, na ang iglesia ng kalayawan, iglesia na maling aral, yan po ay larawan ng Hades. Tutukan po natin yung maling aral na binanggit po dyan sa talata na yan. Yan po ay maling bautismo. Tandaan po ninyo yan mga kaibigan. Maling aral o maling bautismo ay yan ay larawan ng Hades. Kaya tandaan po ninyo, ang mga nabautismohan ng lubog sa tubig, kahit sino paman na nagbabautismo ng bautismong lubog sa tubig, yang relihiyon na yan ay isang relihiyong Hades. Yan po, narinig na po natin kay Brother Eli Soriano. Ang mga religions na nagtuturo ng maling aral ay Hades. Diyan po nakatira yung mga patay na espiritu ng tao. Ano yung patay na espiritu ng tao, kaibigan? Yan po yung binautismohan ng bautismong pumapatay. Kaya nga po sinabi sa
Mateo 10, katakutan ninyo siya na makakapuksa ng kaluluwa at espiritu sa impyerno. Yan po. Kapag nabautismohan ka ng bautismo lubog sa tubig, ang iyong espiritu ay mapupuksa. Kaya ngayon, ang Hades ay libingan ng mga patay. Saan po yung Hades na yon? Ang puso po ng tao yon. Libingan ng mga patay na espiritu na pinatira ng ating Panginoong Diyos sa bawat tao. Kalaban yan ng iglesyang totoo. Kaya sabi ni Kristo, tatayo ko aking iglesia, ang pintuan ng Hades hindi magsisipanaig laban sa kanya. Bakit? Mayroong Hades na masamang Hades, hindi literal na libingan. Kaya itong Hades na ito, nakita ni Juan, ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Mga kababayan, yan na po ang aking sinasabi sa inyo. Nang Hades na yan ay ibinulid o ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Ngayon, mayroong ibubulid na Hades. Ang lahat po ng iglesia na bumabautismo ng lubog sa tubig na bautismo ay ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Tama po ang analysis ni Brother Eli Soriano tungkol sa Hades na yan, mga kaibigan. Masamang iglesia sapagkat bumabautismo ng maling bautismo. Yan po yung nabasa niya kanina na maling aral. Yung binanggit po niya na mga iglesyang nagtuturo ng maling aral. Isa na po dyan ang MCGI na nagtuturo ng maling aral tungkol sa bautismo. Sapagkat ang bautismo ng MCGI ay bautismo lubog sa tubig. Maling aral po yan, mga kababayan. Patutunayan ko po yan sa inyo. Maling aral po ang bautismo lubog sa tubig. Kaya ang MCGI ay isa sa mga Hades. Bakit mga Hades, mga kaibigan? Hades din yung mga ibang iglesia na bumabautismo rin ng bautismong lubog sa tubig. Napakarami na po yan sa buong daigdig. Bakit? Yung Hades na yan, larawan ng mga kapisanan ng mga taong patay. Yan ang mga taong hindi sumunod sa Diyos. Iglesyang mali ang kinaroroonan, yung Hades na yan. Iglesyang mali ang Hades na yan. Katotohanan po yan, mga kaibigan. Lahat po yan na iglesia na bumabautismo ng bautismong lubog sa tubig, yan po ang iglesyang mali. Tandaan mo, kapatid, bawat salita ng Diyos may dalawang kahulugan. Maaaring espiritual, maaaring material. Minsan parehong espiritual at material. Minsan naman espiritual lang. Minsan naman material lang. Pero pagka tinutukoy ay Hades, sigurado tayong dalawa ang klase ng Hades. Hades na libingang ordinaryo or the literal grave, at yung Hades na espiritual. Ano yung Hades espiritual? Yun yung libingang espiritual. Nandoon yung mga taong patay. Nandyan yung mga taong patay. Sinabi po niya, iglesia na hindi sumunod sa tamang aral, kundi sa maling aral, nandoon yung mga taong patay, sabi po niya. Sa puntong ito, mga kaibigan, ay tututulan ko yung sinabi niya na mga taong patay. Nabasa po kanina sa unahang parte ng video na ito na gumagala ang tao sa maling unawa ay
magpapahinga sa kapisanan ng patay. Taong patay ang sinasabi po. Pero kung uugatin po natin yan, buhay yung tao, patay yung espiritu nasa loob niya. Yan po ang katotohanan. Etong portion na ito ng video, mga kaibigan, binanggit ni Brother Eli Soriano na nandyan yung mga taong patay. Hindi po literal na patay yan, spiritual na patay. Nabanggit na rin po niya nung literal na grave, spiritual na grave. Ngayon, ang binanggit niya ngayon lang na andyan ang mga taong patay. Yung tao po ay hindi patay, pero spiritual na patay, spiritually dead. Bakit spiritually dead? Patay na yung espiritu na sa loob ng kanyang puso, kaibigan. Bakit? Nabautismohan na siya ng bautismong lubog sa tubig na pumapatay. Maliwanag po yan, mga kaibigan. Hindi po literal na taong patay yung binanggit niya, kundi buhay yung tao, buhay yung kaluluwa, subalit yung espiritu na sa loob ng puso ay patay na. Yung tinitirhan naman ng espiritu na yon, na puso ng tao, ay tinatawag din na Hades. Hindi po yan Sheol. Hades po yan. Yung sinasabi niya kanina, unahan pa ng video na ito, na similar lang daw yung Sheol at Hades, mali po, kasi yung puso ng mga buhay na espiritu ay sila yung nasa Sheol. Maliwanag po? Ang Sheol ay tirahan ng mga espiritong buhay. Ang Hades ay tirahan ng mga espiritong patay. Ang MCG ay tirahan ng mga espiritong patay, kaya yan ay Hades. Pagdating ng paghuhukom, yan ay ibubulid sa impyerno. Yan po ay katotohanan. Kung alanganin po kayo, nagdududa po kayo sa aking mga sinasabi, magsuri pa po kayo. Pag-usapan natin yan at malalaman natin ang katotohanan. Sinabi sa Biblia, and the truth will set you free. At ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Makakalaya po kayo sa pagkakabulid ninyo dyan sa pamamagitan lamang ng pagtanggap ninyo ng tamang bautismo. Sinasabi po ng mga born again Christians na galing sa mga ibang bansa, mga kaibigan, ang katuruan nila ay basta tanggapin mo lang ang Panginoong Hesukristo na bilang tagapagligtas, ay maliligtas ka. Hindi po nila alam ang sinasabi nila, mga kaibigan, sapagkat ang pagtanggap sa Panginoong Hesukristo ay tanggapin mo ang tamang bautismo. Hindi po totoo yung nagtaas lang ng kamay, naghawak kamay, at sasabihan ka, tinatanggap mo ba ang Panginoong Hesukristo bilang tagapagligtas? Sasagot naman yung umaanib, opo, tinatanggap ko. Pagkatapos mananalangin sila na natanggap na daw niya ang Panginoong Jesus bilang tagapagligtas.
Mali po yun mga kaibigan. Ang tama po ay tanggapin mo ang tamang bautismo upang matanggap mo ang Panginoong Hesukristo bilang tagapagligtas. Yan po ang katotohanan. May kapisanan ng mga patay. Yung kanilang kapisanan o yung iglesia ng mga patay, hindi mananaig laban sa iglesia ng Diyos na itinayo ng Panginoon Jesucristo. Narinig po natin mga kaibigan, ang sinabi niya na iglesia ng Diyos na itinayo ng ating Panginoong Hesukristo. Mali po yan mga kaibigan. Wala pong itinayo ang Panginoong Hesukristo na iglesia. Sa mga naunang aral at turo ni Brother Eli Soriano, inilalaban niya na ang Panginoong Diyos Ama ang nagtayo ng iglesia. Hindi po Panginoong Hesukristo. Marami po akong napanood na video na ang stand niya ay ang Ama ang nagtayo ng iglesia. Napakarami pong video yan mga kaibigan. Ang tamang iglesia daw ay nasa pangalan ng Diyos, kaya nga po iglesia ng Diyos. Ang nagtayo daw ng iglesia ng Diyos ay ang Ama. Maraming beses po niyang itinuturo iyan. Ngayon, nagsasalita siya ng mali. Bakit na niya sinasabi na ang Panginoong Hesukristo ang nagtayo ng iglesia ng Diyos? Yan ang nagpapatunay na si Brother Eli Soriano ay magnanakaw ng salita ng Diyos. Galit po ang Panginoong Diyos dyan sa mga ganyang klase ng mga ngaral. Tandaan po ninyo mga kaibigan, ang aking unawa ay hindi nagtayo ng iglesia ang Panginoong Hesukristo. Bakit? Siya po kasi ang pinagsasaligan ng lahat ng iglesia, masama man o mabuti. Yan po ang unawa na ibinigay dito sa Church of God Born Again Christians. Ngayon, diyan natin malalaman ng iglesia kung saan pinamunuan ni Brother Eli Soriano ang MCGI ay maling samahan. Hindi po yan samahan sa Diyos. At yung larawan ng iglesia na yon ng mga mali, yun ang nakita ni Juan. Ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ibinulid sa, yung Hades na yon, ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Kasama na yung kamatayan. Sino ba yung kamatayan na kasama nung Hades na ibinulit sa dagat-dagatang apoy? Basahin natin ang awit 49. Ganito ang ating matutunghayan sa 14. Sila'y nangatakda sa libingan na parang kawan. Kamatayan ay magiging pastor sa kanila. At ang matuwid ay magtataglay ng kapangyarihan sa kanila sa kinaumagahan. At ang kanilang kagandahan ay mapapasalibingan upang matunaw, upang mawala ng tahanan. Sabi ng awit, sila'y natakda sa libingan o sa Hades o sa Sheol. Sila'y natakda sa libingan o sa Hades o sa Sheol. Liwanagin po natin. Libingan po ang nasa kwento ni Lucas. Atin pong basahin ang isinulat ni Lucas. Ito po ay mababasa sa Lucas 16 versikulo 22. Ganito po ang mababasa natin. At nangyari
na namatay ang pulubi at siya ay dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham. At namatay naman ang mayaman at inilibing. Sa 23 ay ganito. At sa Hades na nasa mga pagdurusa ay itiningin niya ang kanyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro na sa kanyang sinapupunan. Mga kaibigan, ano po ang nangyari kay Lazaro sa kwento ni Lucas? Namatay po, pero ang dinala sa kandungan ni Abraham ay yung espiritu na galing sa kanyang puso. Maliwanag po yan. Hindi po yung katawan na namatay ang dinala kay Abraham. Ganon din naman ang lalaking mayaman, namatay, yung katawan lupa, inilibing na sa grave, yung literal na grave. Pero yung dinala sa Sheol, na ipinapakita ngayon, pero yung dinala sa Hades, ay espiritu niya. Maliwanag po? Ulitin natin. Si Abraham, ulitin natin. Si Lazaro ay namatay. Yung kanyan katawan, natural, inilibing sa literal na libingan. Ano po yung dinala kay Abraham? Ng mga anghel. Ang anghel ay espiritu. Therefore, ang dinala nila kay Abraham ay yung espiritu niya na nadoon sa loob ng kanyang puso. Ganon din naman ang mayaman, namatay, o yung katawan niyang literal na katawan, inilibing na sa literal na grave. Ang espiritu na sa kanyang puso ay dinala sa Hades. Bakit sa Hades siya dinala, kaibigan? Upang sa araw ng paghatol ay dadalin na siya sa impyerno. Wala nang paraan para makatawid itong si mayaman lalaki papunta kay Abraham kasi namatay na nga po sila. Kaya kayong mga nasa MCGI, kapag nakamatayan ninyong nandyan kayo, mga kaibigan, hindi po kayo makakatawid. Mula sa kinalalagyan ninyo ngayon na Hades, hindi po kayo makakatawid kay Abraham. Tandaan po ninyo yan. Hanggang dito na lamang po muna tayo, mga kaibigan. Tayo po ay magpapasalamat sa ating Panginoong Diyos sa kanyang paggabay sa atin sa ating mga gawaing paghanap ng katotohanan.